Okay, hello mga katrupa. Andito na naman tayo ngayon. Magkapin tayo ng konti sa mga dugtong ng moldings na nilagay natin, na kinabit natin. Itong apo na makulit, andito na naman. Paano tayo makagawa nito? Upo ka lang. Oh, say it, hello guys. Hello guys, anay. Hello guys. Hello. Jan. Kunin mo yung ano sa kay Kilin, susi. Ay, ang hirap na itong mag-repent. Kailangan muna natin kaskasin yung mga ano ng joints niya kasi yung iba magaspang. Hindi maganda. Pag tayo nag-repent, masira yung forma ng dugtong. Konting touch up lang to guys kasi yung sa dugtong ng kinabit natin. Huwag ka dyan, yung pintura natin basa. Doon ka. Ito makulit oh. I-repaint natin para gumanda-ganda tingnan. Napinturahan na ito bago natin kinabit pero yung mga sa naputulan at saka yung sa nalagyan ng pako at saka ng glue, labas pa rin yung tunay na kulay na ano, kaya ulitin natin, touch up natin ng konti. Nag-repaint tayo kasi kakatapos lang natin nag-repair nitong side natin. Tinanggal natin yung lumang carpet kasi pangit na tingnan at pinalitan natin ng hardwood na ano, na sahig. Pero problema, hindi naman gaanong matigas. Pag nahulugan ng mga matitigas na bagay, bumabaon. Kaya ito, kakatapos lang din natin ikabit itong moldings niya. Nire-repaint na natin ulit yung mga ano ng dugtong kasi hindi maganda yung dinaanan ng lagari. At saka yung nilagyan natin ng glue sa mga bawat joints. Tangit kasi tingnan pag hindi natin i-repaint, lalong-lalo yung dinaanan ng pako. Ay, mahirap mag-repaint na ito guys. Masakit sa tuhod yung nakaluhod ka dito sa may ano, sa flooring. Tapos kung marami pa yung pintura na maisaw-saw mo sa lata, nag-drip pa sa may floor. Kulay gray yung nilagay natin na pintura kasi ito naman daw yung gusto nila. Parang kulay pang matanda. Di bali, matanda na rin yung mga nakatira. Padahan-dahan lang kasi touch up lang naman, hindi naman siya totally na i-repaint ulit. Yung sa mga dugtong-dugtong lang na tinamaan ng lagari at saka ng pako.
Masakit sa biwang mga katrupa, lalong-lalo na sa tuhod. Kasi kung hindi natin i-repaint, kitang-kita tong puti na nilagay natin, yung glue. At saka yung dinaanan ng pako natin nung paglagay natin. Sa mga katrupa natin dyan, malaki din pala yung budget pag magpalit ka ng hardwood. Andito na naman yung makulit nating apo, mga katrupa, oh. Oh, ay! Sigaw-sigaw pa nung sinabihang makulit. Nako. Ang hirap pala, masakit sa biwang. Pag mag-install. Unang-una, yung presyo nito masakit sa bulsa. Sa ganito lang na kalawak na pinalitan ko, living room lang eh. Yung budget sa kahoy na binili namin eh, umabot ng 1.7 mahigit. Buti na lang eh, kahit hindi naman tayo gaanong magaling maglagay ng mag-install nitong hardwood, pinagtiyagaan nating i-install. Kasi nung bumili ako at nagpa-compute rin ako at nagtanong din sa mga dealership kung magkano yung install nila. Isa ganito daw kalawak, nagcha-charge daw sila ng 900, hindi pa kasama yung estimate. Kulang-kulang libo. Eh sabi ko kung gano'n na lang, ibili ko na lang ng bigas at pagkain yung 900, ako na lang magtiyaga na mag-install. So natapos namin ibayaw ito, kagagaling ko ng trabaho ng Sabado, umuwi kami ng alas 3 kasi 8 hours lang. Pagkatapos, tinira na kaagad, hindi na nakatanggal ng pangtrabaho, bumanat na hanggang alas 12 ng madaling araw ng hating gabi. Tapos kinabukasan ulit yung natira. So natapos ko rin sa loob ng 2 araw na pagtrabaho. Pero yun nga guys, naku, masakit sa tuhod, masakit din sa biwang. Siyempre, unabis, hindi pa nakapahinga galing sa trabaho. Bugbog tayo galing sa trabaho. Isang buong araw din na banatan sa pag-operate ng machine. Tapos pagdating dito, bumanat na naman sa pag-install nitong drywall. Nitong hardwood. Buti na nga lang at pinagtiyagaan nila misis at ng bayaw ko at ng anak ko na tanggalin nila yung carpet. So pagdating ko, nilayout ko na lang at sinimulan kaagad. Kaya ito pagkatapos na nailagay na yung nailagay na namin yung hardwood. Sinukat ko ulit kung gaano kahaba yung itong baseboard na mailagay. Pero bago ko kinabit mga katropa, pinaano ko muna sa kay Mrs. at saka sa anak ko. Pinapinturahan ko muna sa kanila para hindi na gaanong maraming pinturahan dito. Kasi kung dito pa tayo magpintura sa may sa may wall, kailangan pa natin maglagay ng paper tip dito sa may floor para sa pintura. At saka dito sa may wall, kailangan din natin maglagay ng paper tip. So maulilap na nagawin. Kaya ang ginawa ko, pinapinturahan ko na sa kanila para yung i-touch up lang na pintura, itong mga joints na ito. At saka itong dinaanan ng pako, ng finishing nails na nilagay natin. So, okay na dyan. Dito naman tayo sa kabila ulit. Guys, maganda din na magpalit ng hardwood sana sa ganitong
area ng bahay. Pero ang problema nga lang din, malaki-laki din yung budget. I-laminate ko lang sana, pero ang problema sa laminate, pag laging nababasa, hindi ito matagal dahil yung joint. Siyempre, yung laminate, lawanit lang yon. At pinaganda lang yung itaas niya. So pag laging nababasa, may kapuruhan na mag-absorb ng tubig yung ano ng lawanit, yung joints niya. Pag nag-absorb, doon simulang masira. So lulubo ka agad yun. Kaya sabi ko, mas maigi pa na lang na i-hardwood, di baling malaki-laki konti yung budget, at least pang matagalan naman siya. Kasi pag nag-install ka nitong hardwood at saka laminate, parehas lang din yung hirap at saka pagod. Pero mas lasting konti itong hardwood kaysa laminate. Yung kahoy kasi hindi basta-basta nag-absorb ng tubig kahit mabuhusan man. Pero yung lawanit, mabilis. Kasi parang mga ano lang yun mga pudpud na kahoy na ni-recycle. At saka pinakintab lang, pininturahan lang nila ulit nung ni-refabricate. Pinakintab lang ulit yung taas para gumanda tingnan. Pero yung mga sa pag nalagarian mo na, malambot. So ito ngayon, i-repaint muna natin para kung ano yung ibang mga dinaanan ng pako na malalim, saka natin i-touch up ulit. Hindi kasi natin ganong makita kung sobrang lalim ba o bukol pa yung ano ng pako pag hindi na touch up ng pintura. Kaya kailangan nating i-touch up para makita natin kung saan yung dapat na ilagyan ulit ng ano, ng pink stop. Tapalan natin yung malalalim na butas para gumanda-ganda naman tingnan. Kasi lalo pat itong bahay natin, medyo may edad-edad na din. Sala pa, living room. Halos lahat ng bisita dito din nakatambay, dito dumidiretso kung may bisita tayo. Kailangan rin natin guys na kahit pa paano medyo maganda-ganda naman tingnan. Para kumbaga yung parang gawang professional din ba na tunay. Pero tayo lang din naman ang gumagawa. Kasi isipin mo to guys, sa ganito kaliit ang laki-laki ng charges nila sa installation. Sabi ko, grabe naman yan. Kala nila namumulot lang tayo ng pera. Napagtiyagaan naman natin kahit papano. Kung alam kung anong sinasabi mo. Kasan mo kasi. Kang mahiya. Kapal ng mukha, ikaw pa yung mahiya. Nak. Jan! Pasuyo, nak! Pasuyo, kuha ka ng ano? Kuha ka ng tissue, paper towel, dali.
Ay. Akin na. Hello mga katrupa. Ay, nako. Masakit na sa tuhod at saka sa biwang. Pero wala tayong magawa. Kailangan nating tiyagaan at tapusin ito. Kaysa ipagawa natin sa iba na baka paggawa nila, hindi rin naman tayo kontento. At saka yung isang rason dyan, mga katrupa, na ayaw natin ipagawa, wala tayong budget talaga. Yun ang isang rason. Kaya kahit medyo mahirap at saka hindi gaanong professional yung pagkagawa, tayo na lang ang gagawa. Kasi para sa akin, bakit kung kaya naman ng iba na gawin, bakit tayo hindi? Kailangan lang yung tiyaga-tiyaga at saka diskarte sa ganitong gawain. Sa mga ganitong gawain guys, mga katropa, mas mahirap pa dito yung ikay maghanap ng asawa at hanap ng para ipakain sa kanila. Ito simple lang. Diskarte lang kulang dito. So kahit pa paano, nakatipid tayo ng 950 na labor na hinihingi nila na charge para sa bayad dito sa pag-install. Kasi sabi ko, kung sa ibang bahay na ginagawa natin na trabaho, magawa natin. Dahil lang siguro sa bayad. Bahay pa kaya natin na ito'y tinutulugan natin araw-araw at dito tayo nagtatambay, kaya gawin rin natin. Kung sumasideline tayo at trumarakit sa ibang bahay nang dahil sa bayad, mas lalo pa nating pagpursigihan at saka ayusin dahil bahay natin ito. Ang kagandahan lang dito mga katrupa, dahil halos lahat ng gamit dito puro kahoy, kahoy, kahoy at saka malambot pa na trabahoin yung klaseng kahoy. Hindi katulad dun sa Pinas natin na kailangan mong magmasa ng simento, buhangin para lang mag-ayos ng bahay. Dito parang gumagawa ka lang ng barong-barong sa atin eh. Basta kumpleto ka lang sa gamit dito, walang ka problema. Mas trabahoso yung paggawa ng bahay at pag-repair ng bahay doon sa sa atin sa Pinas. Dito simple lang. Tapos ang kagandahan kasi dito guys, yung mga kahoy dito, ang lambot na pakuan. Lalong-lalo pa itong sahig natin. Hardwood kung tawagin, pero pag pinakuan mo, ang lambot-lambot. Ginamitan ko lang ito ng air compressor, yung niya, nung pag-install ko, para mapakuan bawat piraso na nilalagay ko. Nare-repent lang natin itong mga katrupa, itong sa taas na, kasi yung iba hindi maganda yung pagka lagay din sa drywall. Dito sa joint, sa corner, dikit na dikit. Tapos pagdating dito sa gitna,
Nagbend na naman. Tapos yung corner na naman, lumubo na naman. Siguro sa pagkamasilya nila din nung naglagay ng drywall. Kaya minsan, malaki yung agwat sa gitna. Kaya nilalagyan natin ng ng glue. Mabuti nga lang din itong baseboard na nilagay natin dahil flexible siya. Kaya mahabol-habol pa rin natin na dikit sa may drywall. Ay, ikot-ikot lang muna ito guys para matapos natin. So antayin natin matuyo. Baka bukas siguro ulit ilagyan natin ng tapal itong mga malalalim na butas niya para gumanda-ganda tingnan, lalo pa dyan sa yung mga hindi tago. Yung hindi tago na yan na dyan sa corner, kaya kailangan nating matapalan ulit. Di bali dito sa mga likod-likod na ito kasi ito na naman, may couch na naman tayo nagtabon dito kaya hindi gaanong kita. So kahit hindi na masilyahan ng maayos, okay lang. Mabuti na lang at napinturahan natin bago natin bago ikabit. So hindi tayo naghirap na magpintura dito. Ito guys, itong baseboard natin, itong moldings. Ang ganda-ganda tingnan pero lawanit lang din ito guys. Hindi ito pure na kahoy. Ang lambot-lambot nito. Parang papel lang. Kasi yung tunay na kahoy na ganitong plastada at ganitong sistema, hindi natin afford, mabigat masyado sa bulsa, lalo pa 5 inches yung lapad. At saka itong may design, mahal. Yung bibilin ko lang sana na baseboard, yung plain lang na ganito na simpleng tingnan lang. Pero mas mahal pa pala ang per feet nun kaysa ganito. Kaya minabuti namin ni Mrs. na ito na lang yung kunin maliban sa siya, maganda tingnan dahil may design. Diyan. Hatakin mo muna tong isa. Dali, pull it. This one. The table. Can you do it? Slowly, buddy. That's good. Thank you. Ay. So guys, sa mga katropa natin dyan na dito din nakatira banda sa sa lugar na tinitira namin, baka gusto nyong magpalagay nito. Hanggat wala tayong trabaho sa construction ngayon, sideline muna tayo ng ganito. Pero ang problema lang, hindi tayo marunong mag-estimate kung magkano ba per square feet yung charge nila dito. Katulad doon sa ibang mga project natin at mga racket natin sinasawaran na lang tayo ng mga kakilala natin ng ng per day kasi kako pag i-estimate hindi ko alam kung magkano. Kaya hindi ka lugi, hindi din ako lugi. Ayos na 'yan sa akin.
Pero itong ano lang kasi, itong flooring, talagang medyo mahirap-hirap gawin. Una bis dyan, masakit sa likod pag naglagay. At saka sa tuhod. Tapos, kung hindi pa flat yung plywood na pinapatungan nito yung sa pinaka main floor niya, doon ang problema, magbuhos ka pa ulit ng ano to, yung konkrito na self-leveling. Tapos antayin mo pa ulit ng ilang araw bago matuyo. Pag natuyo na, saka ulit simulan yung pag-install ng hardwood o laminate. Kasi hindi rin kasi maganda na maglagay ka ng hardwood o di kaya yung laminate pag hindi flat yung ano, yung plywood, yung pinaka main floor niya. Yung pinaka base ng ating sahig. Masakit din sa tuhod pag wala kang niluluhuran na malambot. Pag ganitong hardwood pala yung sahig mo. O di kahit lawanit. Kasi ang lawanit matigas din yung ano sa taas. Itong dinadaanan lang naman ng pako at saka dugtungan yung ano natin. Nire-retouch natin ng pintura, guys. Kasi yung nabili natin na staple wire na ginamit natin na pangpako dito, nung ginamit natin yung ating nailer gun dito sa pagkabit nitong ano natin, itong hardwood, nitong baseboard, kulay itim. So kung hindi natin patungan ng pintura, hindi natin ipinturahan ulit, i-touch up, kitang kita parang maliliit na mga ano, insekto na nakadikit sa ating baseboard. Ang dami pa natin gawin dito sa ating bahay sa mga katrupa. Ang dami pa sana nating i-repair pero sa ngayon medyo dahan-dahan lang. Dinadahan-dahan lang natin na i-repair yung dapat i-repair at pina-prioritize natin yung ano, yung pinaka-importante lang talaga. Kasi sa ngayon, marami sana tayong time na gagawa pero alanganin naman tayo sa budget. Kailangan natin na ilaan yung budget muna sa mortgage ng ating bahay kasi mahirap na pag kinapos tayo sa budget, baka hindi tayo makabayad sa bahay at i-embargohin ng bangko itong bahay natin. Kasi dito, obligado ka talaga sa mortgage dito, yung pinakamabigat na obligasyon, mortgage. Hindi katulad doon sa may bahay natin sa Pinas na wala ka ng obligasyon. Basta may sarili ka lang na umlat, patayuan ng bahay at saka kung anong gawin mo dyan, ayos na. Katulad doon sa ginawa natin na bahay rin doon sa may Coronadal sa Pinas. Malaki rin ginastos natin doon pero wala tayong obligasyon sa mortgage, hindi katulad dito. Mortgage talaga ang pinakamabigat dito na obligasyon natin.
Mahirap din kasi guys na pag wala tayong pambayad at saka embargo na ng bangko itong tinitirahan natin. Naku! Katulad sa ganitong panahon. Sobrang lamig. Saan tayo titira? Manigas tayo. Kaya kailangan nating alagaan din itong bahay at saka talagang bigyan natin ng pundo talaga, maglaan talaga tayo ng pundo dito para sa mortgage niya. Kasi parang alkansiya na rin natin itong bahay dito sa may ano, sa labas. Hindi man tayo makaipon ng maayos-ayos guys. Pero pag nakita mo yung bahay mo, pag uwi mo no, galing sa trabaho, kung saan man galing, makita mo tong bahay mo na maayos tingnan, maganda. Parang masaya na rin, hindi baling obligado tayong magbayad ng mortgage niya. Importante, komportable naman tayo sa pagtira natin. Buti na lang sa mga ganitong gawain mga katrupa, natuto tayo sa pagsama-sama natin sa mga kasamaan rin natin, sa mga kababayan rin natin na marunong gumawa ng mga ganito. So na-adapt rin natin yung mga kung anong mga diskarte nila sa paggawa. At saka dati-rati pa noon, nung doon pa tayo sa Pinas, hindi pa tayo nakapunta sa labas sa ibang lugar, sa ganitong lugar. Marunong na rin naman tayong magkakarpintero kasi hilig ko rin na magpapanday. Yung bahay namin doon sa ano dati, na tinitira namin ng nanay ko at ng mga kapatid ko na iba, ako lang din ang gumagawa. Pag hindi ko kaya yung ibang gawain, nagpapatulong lang din ako sa isang kapatid ko dahil marunong din magpanday. So kaming dalawa lang ang gumagawa. At saka minsan, kahit hindi naman tayo gaanong perfecto magtrabaho, pero ayaw ko rin kasi na ipagawa sa iba kasi minsan kung anong gusto mo, hindi rin masunod. Hindi ka rin kontento, kaya mas maigi pa na lang na tayo na lang din yung gagawa. May palpak man minsan, may palpak man konti. Pero at least wala tayong masisi dahil tayo rin ang gumawa. At saka hindi tayo manghinayang na sabihin na sayang lang yung binayad ko, malaki yung labor na siningil mo pero hindi naman maganda yung trabaho. Kaya mas maigi na lang na tayo na lang gagawa. Kasi para sa akin, bakit kung nakayanan ng iba, bakit tayo hindi? Yun ang prinsipyo ko mga katrupa. May ibang mga bagay din naman siguro na hindi natin kayang gawin. Pero para sa akin kasi, ang rason ko kasi, kung bakit nakayanan ng iba tayo hindi, ano bang diskarte nila? Kaya yun, inistudyohan natin yun. Kung kaya nilang gawin, kaya rin natin. Kung iba nga dyan, kumakain nga lang ng chocolate at mga burger Tayo pa kaya na tag ilang platong kanin kinakain, hindi pa kaya. Sus, sayang. At saka Pinoy tayo. Kailangan lahat malaman natin at alamin at kayanin yung dapat gawin. Lalo pat pinanganak rin tayo sa mahirap na buhay. Kaya kailangan natin magpursige. Diyan. Diyan, atras konti na. Ay. Kunti na lang guys. Pag matapos natin dito sa may living room,
punta tayo doon sa kabila ulit mga katropa. Mga katropa nating mga manonood dyan. I-enjoy nyo lang na panoorin itong ginagawa natin. At saka tulong-tulungan nyo na rin tayong mag-subscribe sa ating channel para kahit pa paano lumago-lago naman, makatulong din tayo sa iba, sa kapwa natin. Ito guys, hindi maganda yung pagka-joint natin dito. So bukas siguro, pag ito'y natuyo, kailangan nating lihain natin itong bumukol at saka masilyahan ulit natin ng ng ping stop doon. May ping stop tayo doon. Ping stop yung ginagamit ko sa mga ganito para mabilis matuyo kasi yung ping stop, minuto lang, pwede mo nang pinturahan ka agad. Kaysa yung madding na ginagamit namin usually sa pagre-repair, ang tagal, lalo pa na pag medyo kapal konti, yung pagka masilya mo, ang tagal matuyo. Tapos ang dami mo pang lilihain, kaskasin mo para ma-flat at saka mapantay yung pinaglagyan. So masyadong maalikabok na. Lalo pati may apo tayo dito na pagala-gala halos oras-oras. So ayaw na nating mag-create ng sobra pang alikabok dito sa may sala. Okay na dito guys. Dito na naman tayo. Ayusin muna natin ito guys, ibalik muna natin itong upuan para malinis at maya maya yung apo natin dito na naman. So tapos na dyan, plaster na. Okay Dod? Kita. Okay, plus. Tapos na dito na portion mga katropa. Dito na naman tayo sa likod ng TV sa konting dugtungan lang. Dito kung makikita nyo, medyo mahirap-hirap konti dahil may speaker tayo na nakaharang at saka may TV. Sus, napinturahan pa yung wire. Usab na lang natin konti at saka higaan at abutin na lang yung niya. Abutin na lang yung dugtungan. Siguro sa mga sunod na buwan ulit, doon na naman tayo mag-focus ulit sa may basement para magpanday tayo ulit doon. Dugtungan natin ulit yung ginawa natin doon sa sa basement kasi yung kwarto natapos na natin, yung ginawa natin dati. Pero hindi natin na na videohan kung simula ng pagkagawa natin hanggang sa natapos. Ay, okay na yan. Dito na naman tayo. Ang problema dito mga katropa, ang daming tanim ulit. Ito yung medyo mahirap-hirap sa atin dito, pero di baling maraming tanim. Malaking tulong itong tanim dito sa loob ng bahay guys. Ito na naman yung mga inaalagaan natin na ng mga tanim. Ito yung nagustuhan ko sa mga tanim na ito guys. Kung makita ninyo ito mga katropa,
Sa likod nito, ang daming mga bukol-bukol sa likod ng dahon niya. So, ito daw yung mata ng mga dahon ng kahoy na ito. Hindi natin alam kasi kung bulaklak ba ito o kahoy lang. Kasi wala pa naman tayong nakitang bulaklak na eh. Baka kahoy lang ito siguro na tumutubo. So, ang sabi noon, nung nag-aaral pa tayo sa mga biology natin, pag ang dahon daw ng kahoy, maraming mga mata-mata sa likod, maganda daw na ilagay sa loob ng bahay. Kasi magandang pag-absorb sa mga hindi magagandang hangin sa loob ng bahay. Lalong-lalo na yung carbon dioxide. Lalo pa dito sa ganitong lugar, yung bahay bihira lang na mabuksan yung bintana kasi sa ganitong panahon malamig pa. So, hindi gaanong mabuksan yung bintana. Hindi katulad sa Pinas na kahit wala tayong gaanong tanim na ganito sa loob ng bahay, ayos lang. Dahil laging bukas yung bintana natin, accessible sa hangin. Pero dito, hindi tayo pwedeng magbukas ng bintana dito na nakapermanente. Lalo na magbukas ka ng isang buong araw. Okay lang kung summer time. Pero sa ganitong panahon na taglamig, ay nako. Maliban na papasok yung lamig, lalamigin tayo. Tuloy-tuloy pa yung andar ng centralized heater kasi mga katropa, yung mga bahay dito, halos lahat ng bahay dito naka-centralized heater para sa taglamig. So, ang mga bintana dito, laging sarado. Hindi nila binubuksan. Tapos yung pintuan natin, mabuksan lang yon kung ano, kung may papasok, may lalabas. Kasi katulad nito, halos ilang minuto lang yung pagitan, andar na naman yung heater natin. Kaya malaki-laki konti yung binabayaran natin sa gas. Kasi itong bahay natin medyo may edad-edad na. Yung ano niya, yung mga insulation hindi gaanong maganda. So lalong-lalo pa sa ceiling sa pinakataas. Yun siguro ang sunod natin na project na pa-sprayhan natin ng insulation sa taas, padagdagan natin para kumapal-kapal konti, hindi mainit pag summer at hindi naman sobrang lamig pag ganitong winter. At saka yung basement kasi natin mga katropa hindi pa totally tapos. May ibang porsyon pa ng wall na hindi nalagyan ng insulation, kaya yun ang hinahabol-habol ko rin minsan. Pag makarakit tayo at maayos-ayos yung narakit natin, yung kita sa rakit, bumibili tayo ng ano, paunti-unting gagamitin natin na kahoy para matapos na natin yung ano, yung pinaka wall niya. Ang importante kasi mga katropa, lagyan lang natin ng insulation yung pinaka main wall niya, yung konkrito. Kasi yung pundasyon ng mga bahay dito, konkrito. So, pag oras ng taglamig, sobrang lamig kasi mabilis mag-adapt ng temperatura yung konkrito eh. Pag init, sobrang init naman. Kaya kailangan malagyan ng ano, kailangan malagyan ng insulation. Di baling hindi maayos muna yung mga ceiling sa ilalim. Ang importante yung ano nyo lang, yung sa may insulation sa may drywall. Kahit hindi muna natin lagyan ng drywall yung ano niya, basta malagyan ng studding at saka makakuan lang.
malagyan natin ng studding at malagyan ng insulation at ng cellophane. So kahit pa paano, malaking tulong na yon mga katropa sa loob ng bahay natin na ma-prevent kunti yung yung lamig. Kung inyong makikita mga katropa, ito puro tanim-tanim tayo. Ito, oregano ito. Iwan ko itong isang tanim na ito. Ito yata yung pinapakita lagi sa balita din sa Pinas at saka sa Facebook na mamahaling klaseng mga tanim. Yung ganitong klaseng mga dahon. Ang kaibahan lang nito kasi hindi batik-batik yung kulay ng dahon niya at saka hindi siya hindi siya yung ma-design pero ang daming butas. Iwan ko kung anong pangalan ng tanim nito. Siguro pangalanan na lang natin ito ng tambuliloy o tambulilay na tanim. Di natin alam mga katropa eh. Pero ito, talagang alam na alam natin ito. Oregano ito mga katropa. Pero kung inyong makikita, nagiging kalansay na. Wala na ang gaanong dahon. Siguro mga katropa, magtaka kayo kung saan napunta yung dahon nito. Parang kinain na ng uod. Hindi mga katropa, kasi ang dahon nito, pag yung apo natin ay inuubo-ubo, tinatanggal ang dahon nito, yung mga malalagong dahon, at saka hinuhugasan sa maligamgam na tubig at pinipiga at pinapainom. Ito pala mga katropa yung yung oregano na kakadala ng balae ko galing doon sa kanilang bahay. Dinala niya dito kahapon nung pumunta dito sa may bahay para daw sa apo. Ito yung sa amin dati medyo naputol at pero di bale, dahan-dahan na mga nagka-recover yung niya, yung dahon. Sus, kakalinis lang natin dito pero marumi na naman at saka ang daming nahuhulog na tinapay siguro to mga katropa at saka yung galing sa damo, galing dito sa tanim. Ay, mga katropa, kung inyong makikita, tingnan nyo itong wall natin dami ng umitim-itim na tinamaan ito ng ng martilyo na ginamit natin, yung rubber hammer nung pag-install natin itong floor natin. At saka paglagayin rin natin itong baseboard natin. Kasi dito sa special cut na sa pinakagilid, yun ang mahirap dito, yung maglagay ka ng drywall. Kasi kahit nasa saktong sukat, dahil may grano kasi itong mga flooring, kailangan na paluin mo ng todo bago pumasok sa grano niya. So minsan natatamaan tong natin, itong wall natin. Hindi bali at i-repaint lang naman. Madali lang naman mag-repaint dito mga katropa. At saka yung pintura kasi dito, hindi siya ganong mabaho, hindi ganong matapang yung amoy. Parang odorless siya at saka mabilis matuyo. Kaya kahit ganitong panahon, pwede kang magpintura dito sa loob ng bahay. Ayos na mga katropa.
Nabilis lang yung pag-touch up natin at pag-retouch nito. Dahil yung pinaka-joint lang sa dugtungan at mga corner-corner lang yung napinturahan natin. Kaya isulit na muna natin itong mga lagayan ng tanim. Hindi lang tanim, tanim yung sa itaas. Sapatos at saka sinilas naman yung nasa ilalim niya. Tayo nating matuyo ulit. At saka yung katulad ng sinabi ko na yung mga malalalim na portion bukas, lihain natin ulit at saka tapalan natin ng pink stop. Tapos ito, mga katropa, nakita nyo, ang daming dumi talaga, mahirap talaga pag may little bulok ika sa bahay. Kung ano-ano na lang yung mga masasagi at saka may guhit. O ito nga pala mga katropa, ito yung natanggap natin ng Christmas party sa kumpanya. Pinicturan ng anak ng may-ari na nagtatrabaho tayo, na nasa loob ng machine. At saka pinalaminate ng ganito. Maganda yung pagkalaminate, kaya lang hindi gaanong klaro yung mukha natin sa loob. Dahil ayan, nakasalamin tayo, tapos may salamin din yung machine. Hindi gaanong klaro. Hindi katulad sa iba na naka-posisyon talaga ng maayos sa kapinicturan. Pero tayo parang nakaw lang ito na pag-picture sa atin. Halos din sa mga kasamahan ko, parang nakaw lang din na pinicturan at saka nung Christmas party namin binigay sa amin. Ito yung ganitong klaseng machine minsan yung sinasampaan natin mga katropa. Tinatawag nila ito na truck loader kasi hindi siya gulong. Parang piloder din pero ang kaibahan lang nito, truck ang ano niya, hindi gulong. Hindi katulad sa loader, gulong. So, natapos na nating i-repaint itong gawain natin mga katropa. Maghugas tayo ng ating brush at magligpit ulit tayo ng gamit natin. At saka ayan, maya-maya, lalabas na naman tayo ulit. Kung inyong makikita nung nakaraang vlog natin, nakita nyo na nakaparada yung ating maliit na kotse dyan. Pero, yun nga lang mga katropa, minalas-malas yung maliit natin na sasakyan. Nung araw na yun na pumunta tayo sa bahay ng ating kaibigan na nag-repair doon ng basement niya, naglagay tayo ng electrical line. Nung pag-uwi namin kinahaponan, na hindi ko alam kung anong nangyari. Basta bigla na lang na sumama yung tunog, parang umiba na. At saka maya-maya na matay na bigla yung makina. Buti na lang at hindi gaanong busy yung kalsada. Kaya tinabi ko kaagad. At nang mailagay na sa tabi, tiningnan ko. Dahil grabe na yung usok. At saka umapoy pa kunti, kaya kumuha ako ng snow at saka sinabuyan yung nasunog na portion na may apoy. At nung namatay na yung apoy, nantay natin na mag-cool down yung makina at sinubukan nating paandarin. Ayaw nang umandar, kumalampag na. Yun, kaya wala na tayong magawa. Tumawag na lang tayo ng towing at saka pinatuwing na lang. So, kinabukasan, tiningnan ko yung sasakyan nung nakaparada, pinag-check ko ulit. Nung nakita ko na yung damage niya, yun pala, nabutas yung block. Siguro, kumalas na yung mga, hindi natin alam kung anong sa loob, timing chain ba o timing belt o yung ano ng bearing na kinakabitan. Na tumama sa may, ano niya, tumama sa block. Kaya nawarak. So wala tayong nagawa. Kaysa maitambay lang dyan, bininta na natin sa may sa junk cars, yung bumibili ng lumang sasakyan. So sa ngayon, wala na tayong maliit na sasakyan na gagamitin. Kaya for time being muna siguro, kawawa na naman itong puti na sasakyan na ito. Ito lagi yung magagamit araw-araw dahil wala tayong sasakyan na gagamitin na iba. So wala pa naman tayong budget ngayon na
bibili ng mga second hand ulit na sasakyan na pang araw-araw na gagamitin. So antay-antay na lang muna tayo. At saka wala pa naman tayong trabaho sa ano natin, sa everyday na work natin. Gumagawa lang tayo minsan sa mga sideline at saka sa mga racket. So okay na lang muna na gamitin natin yung ating ano dyan. Gamitin natin yung ating isang sasakyan. So, okay mga katropa, hanggang dito na lang muna tayo sa ating video ngayon. Salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at saka mag-like at i-share na rin para kahit papaano, laking tulong naman sa amin. Pasalamatan din namin yon. So, sa susunod ulit, iikot natin at saka salamat. See you next time again.